Hello guys! It's beef day! Magluluto tayo ng patsambang beef caldereta. Maaga pala akong bumangon guys para maabutan ko yung bagong katay na baka. Kasi pagka mga alas 8 na, napapag-ubusan na ng karning baka. Bumili nga pala ako ng 1 kilong baka. So hinati ko yung kalahati para sa lulutuin natin ngayong kaldereta at yung kalahati naman para sa nilaga sa mga susunod na araw. Habang ginagayat ko guys, kitang-kita nyo naman kung ano itsura nung karne ng baka. Napakaganda ng kalidad, napakalambot at saka sariwang-sariwa. Naalala ko pa nung malayo pa kami sa bayan doon sa aming probinsya. Nakakatikim lang kami ng karneng baka kapag may nasala o nabalian. Balik tayo sa pagluluto guys. So ngayong araw ituturo ko pala sa inyo kung paano magluto ng affordable pero masarap na kaldereta. Ang una kong ginawa ay minarinade ko ang karne sa oyster sauce. Mamasitas, baka naman. Kailangan po natin siyang i-marinade ng at least 30 minutes. Habang nakababad ang ating karne, ihahanda ko na rin ang ating carrots, patatas, sibuyas at ang bawang. Alam nyo ba guys kung bakit naluluha kayo kapag nagagayat kayo ng sibuyas? Maliban sa iniwan kayo ng jowa nyo, may scientific reason kung bakit kayo nagluluha. Sa tuwing ginagayat natin ang sibuyas, naglalabas ito ng acid. Na kung saan kapag naamoy natin, ito ang nagiging dahilan ng ating pagluha. Para maiwasan natin ito, kailangan nating magsuot ng helmet. Charot! Kailangan nating gumamit ng matalas na kutsilyo upang maiwasan ang pagkalat ng acid. Ngayon naman guys, ipirito naman natin ang patatas at carrot. Kaya natin ito piniprito dahil mas masarap itong kainin kaysa dun sa direkta ng nilalagay sa lutong kaldereta. Kapag medyo brown na ang kulay ng ating patatas at carrots, hahanguin na natin ito. At isusunod na nating igisa ang ating sibuyas at bawang. Kapag umabot na ang aroma o ang amoy ng ating sibuyas at bawang sa ating kapitbahay, pwede na nating ilagay ang ating marinated beef. Then after nating ilagay, hayaan lang natin munang kumatas ng at least 5 minutes bago natin lagyan ng tomato paste. Pagkatapos nating lagyan ng tomato paste, haluin lang muna natin ng saglit bago natin ilagay ang susunod na sangkap. Sunod naman nating ilalagay ay ang paminta. Pagkatapos, lagyan naman natin ng 1.5 baso ng tubig. Ang sunod naman nating ilalagay na sangkap ay ang asin. Papakuluan lang natin ito ng 30 to 45 minutes hanggang sa lumambot yung karne. After 40 minutes of waiting, i-check na natin kung malambot na yung karne. Dahil malambot na ang karne, ilalagay na natin ang caldereta mix. Mamasitas, baka naman nakakadalawa ka na. Pagkatapos, pakukuluin lang natin ito hanggang sa lumasa na at lumapot. Double check lang natin kung malambot na talaga yung ating karne bago natin ilagay ang ating patatas at carrot. Pagkatapos natin itong ilagay, pakukuluan lang natin ito ng mga 3 minutes. At kapag okay na ang lasa, dito na natin ilalagay ang ating pinakahuling sangkap, ang kukumpleto sa ating kaldereta upang maging creamy at maging swak na swak sa kanin. Tara guys, samahan niyo ako, tikman na natin to. Bili na ng patsambang kaldereta, 70 lang ang takal.